Sa game na to, sobrang nahirapan ako kasi bukod sa double retry kami, napakabigat nung isang nag-retry pre. Tingnan nyo naman, 701 ako, siya 06. Tindi mo tol, mag-a-adjust ka naman paminsan-minsan. Teka, pakakilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakafollow sa page. I-follow mo na yan, isa lang At kung hirap na hirap ka nang paangatin yung rank mo, busy ka sa school or sa trabaho, ako nang bahala dyan bro. Mag-PM ka lang, nagre-reply ako. At syempre, may bayad yon kahit hanggang anong rank, pwede mong ipapilot. Hi guys, nandito na tayo sa 293rd day ng 1 game per day. And ang standing natin bago yung game na to ay 253, 39, 253 wins and 39 losses. Sa game na to, nakita ko na magpapabida yung S3 kasi hindi siya nagpapalit. Gusto niya talagang mag-jungle. Kaya ang desisyon na ginawa ko dito mag first pick jungle na lang. Kasi gano'n naman kadalasan sa solo Pag nakita nila na mataas yung win rate mo, mag-a-adjust na sila kung ikaw yung naunang pumili. Ang problema, matigas talaga yung ulo ni tropa at nag-retry pa nga. Tapos yung S3 dito, nakipagkansera na rin. Nag-retry din si tropa. At kung akala nyo tapos na yan, pati yung S4, naki-retry na din. Pero nagpalit na ng spell yung S2. Ang problema, puro kami assassin dito. Counted nga yata as 5 assassin to Kasi yung Hayabusa, yung Alucard, medyo assassin na rin yung Alucard. Yung Harley at yung Leslie, assassin yan pre. Kaya panoodin nyo hanggang dulo kung paano ko ipapanalo to. So ayon, nandito na tayo sa pang 200 at 93 araw ng isang game kada araw. Digmaan na! Sa gantong pagkakataon, kapag dalawa kayong retry, paulit-ulit ko yan sinasabi na magtig-isa na lang kayo ng buff. Kasi kung makikipag-agawan ka pa, pareho lang kayo na magagapat. Humanap ka ng farm, unahin mo yung green farm ng kalaban. Kasi yan, hindi pa naman nila kukunin. Parayo nila yung red at blue buff. Dito, level 4, nangasana ako. Ang problema nga, dalawa kaming retry, kaya gap tayo pre. Pero papalag pa rin. Bibigyan natin yung Zas kasi wala pa naman siyang ultimate at aking hahabulin. Lancelot, nakaabang sa sombrero ko at nagdash siya. Wala nang panaka si tropa, hindi pa siya level 4 at siya pa nga yung mabibigyan doon. Pero bagsak rin yung Alucard namin. At syempre, kung nakuha mo na yung blue buff, tapos may retry ka pa sa red buff, agawin mo na kung kaya mo namang agawin sa kampe. Kung kaya mong buhatin yung game Kung pabida ka lang, manganganser ka lang, or hindi mo kayang buhatin yung game, wag kang mangagaw ng buff, ibigay mo na lang kung mas marunong sa'yo yung isang jungle. At nakuha nila yung first turtle doon kasi hindi na ako kumontes, pero may trade naman na nakuha kasi nabigyan yung gold day nila. Simula 3 minutes and 24 seconds, nakaabang na ako dito. Iniintay ko kasi siyang mag-dash at ayun, binitaw niya. Tapos bumalik pa. Siyempre wala nang dash yan, kaya hahabulin ko na. Kahit may flicker siya, wala na. Kawala si tropa. Up na yung second turtle dito, pero alam naman natin na gap tayo, kaya hindi na ako contest yan. At tomb raid na lang tayo sa baba. Buti na lang namatay yung Bane. Nakala ko makakatakas pa siya dun pero di ko alam paano namatay yon kasi nag-heal siya Siguro nasunog na lang din, or hindi naman nag-proc yung lethal ignition ko. Hindi ko maintindihan paano namatay yung Bane dun guys, pero siguro swerte na lang. Dito 0-5 na yung Alu at hindi ko pinapansin yan guys. Nagpo-focus lang ako na buhatin yung game at saktong-sakto dumaan yung Bane. Nabigyan siya, unstoppable na tayo, pero yung Johnson dito hindi papayag na tayo hindi mabibigyan. Makaka-out pa naman, na pa-vengeance na siya, kaya wala nang kawala. At makaka-out pa tayo doon, namatay pa yung dalawa nila. 6 minutes and 51 seconds, nakaabang na ako dito kasi pop yung turtle. At alam naman natin na pupunta dito yung Lancelot. At check na check, binitaw niya yung skills niya, wala na siyang kawala. At i-burst ko yung turtle dito. Alam ko na may Bane na manggagaling sa baba guys, kaya hindi ako pumapwesto dun sa side na yon at nag-flicker in siya. Ang ganda ng pwesto natin, malayo sa kanya, kaya yung flicker niya nasayang at may ulti pa siya dito. Nung nakita ko na dumiretso siya sa mid, binurst ko na yung turtle na to. Siguro gusto niya na lang kumil kasi alam naman niya
na hindi niya ako kayang agawan kung wala siyang retry. At nakuha namin yung turtle doon. Ang lalim pa nila, low HP yung tatlo. Mabibigyan ko yung Zask pero masakit sila kaya ako ay nag-out na. Dito 0-6 na yung Alucard at ang kailangan nyo lang gawin sa mga gantong sitwasyon, kung may ganyan kayong kakampi, wag nyo na lang pansinin. Mag-focus lang kayo guys kung tuloy-tuloy yung pagpapafeed niya. Darating din yung time na babawi yan. Kagaya niyan, napatay yung Bane nila. At ayan na, mabasag pa yung alo namin. Diba? Ganun lang guys, magtiwala lang kayo sa kampe. Wag nyo trash talkin kung sobrang bigat. Hayaan nyong bumawi sila man. At dito, maraming minions sa gitna, kaya babasagin namin. Good thing naman dito sa Alucard, hindi siya yung kagaya nung pinost ko guys, na carry. Yung carry kasi na yun, nabully siya sa lane kasi hindi namin siya iniikutan. Ganun yung playstyle namin Sa akin nakafocus yung pagpapataba, hindi sa gold lane. Kasi ganun sa trio guys, hindi mo pwedeng i-focus sa gold lane, lalo pag random yun. Kasi sa late game, di ka naman yan bubuhatin Pero ayun nga, yung carry dun guys, namatay lang yata siya 3 beses or 2 kasi hindi siya naiikutan. Tapos, nagpa-feed na siya ng nagpa-feed. Hindi niya na nilaro yung game. Talagang hindi na siya humihit. Pa-feed lang ng pa-feed. Yung mga ganun talaga yung mga kupal na tao guys Buti na lang hindi ganun yung Alu. Na kahit 0-6 na siya, naghanap pa rin siya ng paraan para makabawi at makatulong dito sa laban. Up na yung Lord dito at sinisimulan ng mga kalaban. Mahihirapan kaming kumontes dito guys Wala kasi kaming pang vision. 5 assassin ba naman? Puro damage build. Sino susustain dyan? At pinili ko na lang na mag-clear sa gitna para ma-pressure sila. Pero pagka-clear ko, aabot pa sa Lord. Hindi pa nababurst ng kalaban. At ako pa nga'y nakipag-retrihan. Haya yung nakakuha. At ako'y na-trap na. Kaya pumitas na lang din ako ng isa. Sinama ko sa hukay si Tropa. At nakapatay pa yung Lucian. 3 na yung patay sa amin. Napalalim pa yung Leslie. Pati yung Hayabusa. Hindi niya pa kasi iniwan. Hahabulin to ng mga kalaban. At naka-out yung Hayabusa doon. Pero bumalik pa. Dito hindi ko naintindihan bakit siya bumalik guys. Pero tingnan niya yung mangyayari. Naka-aegis pala ang putik. Hindi ko napansin yun guys naka-aegis yung Hayabusa namin. At nabait niya yung Granger doon. Kaya kulang sila ng isa. Pero ang problema ang lalim na nun Lord. At na-clear na rin yan agad ng mga kalaban. May clash na naganap dito sa baba. Gusto ng unang mabibigyan, pati na rin yung Leslie. Gusto ko nga sanang bumawi pero wala akong ulti. Ang kagandahan naman napitas ng Hayabusa yung Lancelot nila pero wala na rin siyang kawala at 3 yung kapalit ng isa na nakil ng Haya. Dito uuwi na nga sana ako pero ang lalim ng pwesto ng Bane at kita ko naman sa gitna yung mga kalaban kaya akin tong inabangan at hindi ko minadali. Iniwasan ko yung ultimate niya kasi naka-ati na to guys makunat yung Bane nila. Pero pag tumagal yung damage nyo, wala rin silbi yung Athena na yan. Tapos yung Zask dito, low HP. Kaya aking inaabangan. Pero may Granger din na nakaabang. Bagsak yung Zask nila sa kamay ng Leslie. At nandito na yung mga kampelan. Silot dumash in. Wala nang dash si Tropa. Mabibigyan siya. Double kill para kay Leslie. At sabi ko dito, mid. Rektahin na natin. Pero yung Johnson babangga pa men. Sakay pa yung marksman. Naiwan na siya. At yung Granger din wala nang kawala. 4 yung bagsak sa kanila. Bane lang mag-isa. Tamang poke tayo dito. Wala akong ultimate. Pero takot na yan. Ikaw ba naman ay mag-isa dyan? At pa-up yung Lord. Buhay na rin yung Zask. Hindi namin kayang tapusin kaya Lord na lang ang call to men. Ganto sana kampi guys. Kahit bida-bida sa picking at hindi masyadong mga gagaling, ang mahalaga nakikinig. Hindi na nakakontest yung kalaban kaya naman yung Lord sa amin mapupunta. Namatay pa yung Bane nila at yung Lord dire-diretso na sa gitna. Papasukin ko yung Lancelot pero makaka-out siya dahil may road gold pa. Johnson dito bumangga na. Low HP na ako at tatapusin na namin to. Bagsak yung Lancelot pero buhay na yung Bane nila. Makaka-out pa yung Johnson at ako'y mabibigyan doon pero papalag pa rin yung mga kampi ko. Flicker from Granger at yung Gusion pa yung mamamatay. Hayabusa yung natira. Papalag pa siya. One hit si Tropa at binato ng pamihit.
wiped out kami doon. Ang kagandahan lang, sobrang daming minion sa base. Paano nyo yan dedepensahan? Nag-tower lock yung catapult at nanalo pa kami doon. Muntik na natalo yun guys ha. Sobrang tagal kasi ng death timer. Kung may isang wave lang doon na naiwan na naka-flow, talo pa kami. Buti na lang, nag-tower lock yung minions at panalo na naman tayo. Kaya ang standing na natin ay 254-39. 254 wins and 39 losses. At kung meron man tayong matututunan sa game na yon, wala sa lineup yan, nasa galawan. Sa solo RG guys, obra yung mga ganyan, yung dalawang retry at kahit puro assassin. Pero sa 5-man, hindi mo kayang ipanalo kung ganyan ang magiging lineup nyo. Lalo na kung palo yung mga kalaban. At dagdag ko lang guys, kapag nakakampi nyo ko, please lang ibigay nyo na sa akin yung jungle kasi ayaw ko na talagang matalo. Kaya ko naman kayong buhatin ibigay nyo lang yung main role ko. At yun lang, sana may natutunan kayo sa content natin na to. At kung meron man, pakishare lang. Then after nyo i-share, mag-comment na rin kayo ng pa-shoutout para ma-shoutout ko kayo sa mga next nating content. At i-comment nyo na rin ang inyong mga katanungan kasi baka malay mo sa next nating content, comment nyo naman ang mapili ko. Kung nagustuhan nyo naman yung item at emblem na gamit ko sa game na yon, eto yon: Arcane Boots, Flame Retribution, Genius Wand, Glowing Wand, Blood Wings, Divine Glaive, Winter Truncheon or Immortality, and then Rose Gold Meteor. Pang buy and sell. Emblem natin Assassin, talent natin is Thrill, Seasoned Hunter, plus Lethal Ignition. At syempre Retribution kasi jungle tayo doon. Yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa content natin na to. At shoutout sa iyo Ken Katibs, kay Joel C. Milare, kay Ivan Etones, kay Laura So et Samje, kay Learn from Ben at kay Kenneth Alilin Kabahug. Maraming salamat sa suporta nyo guys. Ingat kayo palagi. God bless. Paalam!